Itatakwil ka ng Diyos kung gagawin mo ito. Napakahalaga ng Marcos 8 sa pag-unawa sa ministeryo at mensahe ni Jesus, na umaabot sa napakabigat na babala sa talata 38. Bago tayo sumuong ng mas malalim sa babalang ito, mahalagang pahalagahan muna ang mas malawak na kwento sa kabanata, kung saan nagbigay si Jesus ng matinding paalala. Sabi niya, ang sinumang ikahiya ako at ang aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagdating niya sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ang mga banal na anghel. Sa pamagat na, itatakwil ka ng Diyos kung gagawin mo ito, malinaw na mabigat ang bigat ng talatang ito. Ang ikahiya si Kristo ay may panghabang buhay na kahihinatnan. Sa mas malawak na konteksto ng Marcos 8, ang babala ni Jesus ay hindi lamang ukol sa darating na paghuhukom. Isa itong panawagan na kilalanin siya bilang ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at maunawaan ang walang hanggang kahalagahan ng pakikiisa sa Kanya. Binibigyang diin ng Marcos Kapitulo 8 versikulo 38 ang bigat ng kanyang mga salita at ang sukdulang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang babala. Sapagkat ang ikahiya si Jesus ay nangangahulugang ipagsapalaran ang pagtanggap ng Diyos. Sa mabilis na pagbabago ng kultura sa ating panahon, nananatiling makapangyarihan ang panawagan ni Kristo sa kanyang mga tagasunod, huwag kayong mahiya sa akin o sa aking mga salita. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng ikahiya si Kristo? At bakit napapanahon ang babalang ito ngayon? Ang ikahiya si Jesus ay nangangahulugang itakwil, iwasan, o bawasan ang kanyang kahalagahan at ang kanyang mga turo dahil sa takot, kahihiyan, o pagnanais na tanggapin ng lipunan. Isa itong pagtanggi o pagpanipis sa diwa ng ebanghelyo upang ito'y mas maging katanggap-tanggap sa panlasa ng mundo. Habang ang kaisipang ito ay matagal nang nakaukit sa kasulatan, malinaw ang mga anyo nito sa makabagong mundo, maaaring lantad, maaari ring palihim. Halimbawa, sa mga lugar ng trabaho, maraming mananampalataya ang nag-aatubiling ipahayag ang kanilang pananampalataya, manalangin bago kumain, o tumutol sa maling gawain dahil sa takot na sila'y pagtawanan, layuan, o mawalan ng hanap buhay. Sa isang kulturang lalong lumalayo sa Diyos, madalas ipinta ang mga Kristiyano bilang makitid ang isip o hindi na angkop sa modernong panahon, kaya't nakakatuksong itago ang pananampalataya. Huwag mong ikahiya si Jesu Kristo. Huwag mong itago ang kaligtasan mo. Maging matapang ka sa pagbanggit kay Kristo, at matatag sa paniniwala mo sa Kanya. Huwag kang makipagkompromiso kailanman. Huwag mo siyang itago. Ano ngayon kung kamuhian ka ng mundo? Ano ngayon kung iba ang tingin nila sa'yo? Ano ngayon kung hindi ka nila tanggapin dahil mahal mo si Kristo? Ako, mas pipiliin ko pang tanggapin ng Diyos at itakwil ng mundo, kaysa tanggapin ng mundo at itakwil ng Diyos. Mamili ka ngayon. Para sa akin at sa aking sambahayan, kami maglilingkod sa Panginoon. Dagdag pa rito, ramdam din ang matinding presyon mula sa lipunan, lalo na sa panahon ng social media. Kapag ang mga paniniwalang bibliko tungkol sa kasal, kabanalan ng buhay, o moralidad ay sumasalungat sa popular na opinyon, kadalasan ay natutokso ang mga mananampalataya na manahimik o baguhin ang kanilang paninindigan para lang matanggap ng marami. Sapagkat sa panahon ng likes, shares, at viral na mga sandali, tila mas kaakit-akit ang pansamantalang kasikatan kaysa sa walang hanggang pagpapatibay ng Diyos. Masasabi ko pa nga na may mga taong itatakwil ni Jesus sa huling araw, sapagkat mas pinili nila ang kasikatan sa mundo kaysa ang pakikiisa kay Kristo. At higit pa roon, ang takot sa pag-uusig ang dahilan kung bakit may mga nahihiyang ipahayag si Kristo. Sa maraming bahagi ng mundo, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang nagdadala ng pagkailang sa lipunan, minsan ay binabayaran ito ng sariling buhay. Mula sa pagkawala ng kabuhayan, pagkakakulong, hanggang sa kamatayan, napakataas ng halaga ng pagsunod kay Kristo. Ngunit maliwanag ang kaibahan, ang paghahangad ng papuri ng mundo ay salungat sa paghahangad ng kaluwalhatian sa langit. Sapagkat sinabi mismo ni Jesus, ano ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Sa madaling salita, tayo'y nahaharap sa isang pagpili, please isan ang Diyos at maaaring ma-offend ang mundo, o please isan ang mundo at tiyak na ma-offend ang Diyos. Hindi maaaring pagsamahin ang dalawa, sila'y magkasalungat. Ang ikahiya si Jesus ay nangangahulugang sadyang lumayo sa kanya o tahimik na huwag kilalanin ang kanyang kahalagahan. Ang kahihiyang ito ay nagsasaad ng pagputol, isang lamat sa ugnayan ng tao at ni Kristo, sapagkat sinabi niya, ikahihiya ko rin sila. Itinuturo ni Jesus ang hinaharap kung saan niya ang mga tumanggi sa kanya, ay tatanggihan din niya. Napakaseryoso nito. Uulitin ko, itinuturo ni Jesus ang hinaharap kung saan niya ang mga tumanggi sa kanya, ay tatanggihan din niya. At ang pagtangging ito, hindi lang pansamantalang pagkadismaya, ito'y walang hanggang pagkahiwalay mula sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Charles Spurgeon,
Kung ano si Kristo sa iyo dito sa lupa, iyon ka rin sa kanya sa langit. Uulitin ko ang katotohanan ito. Kung ano si Jesu Kristo sa iyo dito sa lupa, iyon ka rin sa kanya sa araw ng paghuhukom. Kung siya'y mahalaga at minamahal mo ngayon, ikaw din ay magiging mahalaga at minamahal niya roon. Kung siya ang lahat-lahat para sa iyo ngayon, ikaw din ay magiging lahat-lahat sa kanya roon. Ngayon, ano ang tunay na ibig sabihin ng sinabi ni Spurgeon? Sa pinakaubod nito, ipinapakita nito ang prinsipyong biblikal na ang ating kaugnayan kay Jesus dito sa lupa ay may walang hanggang epekto. Isa itong salamin ng ating katayuan, ngayon at magpakailanman. Tingnan natin ito ng mas malalim. Upang maunawaan ang lalim ng sinabi ni Spurgeon, kailangan muna nating unawain ang konsepto ng relasyon sa konteksto ng Biblia. Madalas ilarawan ng kasulatan ang ating ugnayan kay Kristo bilang isang malalim at matalik na relasyon, katulad ng sa pagitan ng nobya at nobyo. At ang paglalarawang ito, hindi lang damdamin o emosyon, ito'y tungkol sa pagtatalaga, katapatan, at pagmamahalan. Nang hamanin tayo ni Spurgeon sa linyang, kung ano si Kristo sa'yo sa lupa. Tayo'y inaanyayahan na suriin kung gaano kasentral si Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Siya ba'y isang panandaliang alaala lang? O siya ang pinakagitna ng ating pagkatao? Siya ba ang iyong tibok ng puso, o siya'y parang huling iniisip? Siya ba ang iyong Panginoon na buong tapang mong ipinagmamalaki, o siya ba ang tahimik mong itinatago? Bahagi lang ba siya ng iyong rutinaryong relihiyon, o ang buong buhay mo ba ay itinayo sa Kanya? Ito'y hindi lamang tanong ng ritual o tradisyon, ito'y tanong ng tunay at taos-pusong relasyon. At nang binanggit ni Spurgeon ang araw ng paghuhukom, iginuhit niya ang nakakalungkot ngunit matapat na larawan. Ang ating walang hanggan ay hinuhubog ng ating relasyon kay Kristo habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa. Ang kaibahan ng langit at impyerno. Si Kristo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, magtalo ka ng magtalo. Ngunit sa araw ng paghuhukom, hindi mahalaga kung anong simbahan ang dinaluhan mo. Hindi mahalaga kung anong denominasyon ang kinaaniban mo. Hindi mahalaga kung naniwala ka sa pre-tribulation, mid-tribulation, o post-tribulation. Ang mahalaga ay kung ano ang relasyon mo kay Jesu Kristo. Kung mahalaga at mahal mo si Jesus dito sa lupa, ikaw rin ay magiging mahalaga at mahal niya sa langit. Kung pinahahalagahan at iniingatan mo siya ngayon, ikaw rin ay iingatan at pahahalagahan niya roon. Kung itinatangi at iniukit mo siya sa puso mo dito, ikaw rin ay itatangi at itataas niya roon. Kung kinikilala at iniibig mo siya ngayon, ikaw rin ay mamahalin at kikilalanan niya sa kanyang kaluwalhatian. Sa panahon natin ngayon, kung saan napakaraming tukso at abala, madaling itulak si Jesus sa gilid ng ating buhay. Madaling itago ang pananampalataya para lang makibagay. Ang pressure ng lipunan, mga pansariling ambisyon, at ang walang humpay na paghahabol sa mga panandaliang kaligayahan ng mundo, madalas na inuuna kaysa kay Kristo. Subalit, ang mga salita ni Spurgeon ay isang napapanahong paalala, ang walang hanggan ay hinuhubog ng ating kasalukuyan. Kung itinatangi natin si Kristo ngayon, itatangi rin niya tayo sa kabilang buhay. Ang malalim na pahayag ni Spurgeon ay isang malinaw na panawagan upang suriin natin ang ating relasyon kay Jesus. Tayo ba'y malamig at walang sigla sa pag-ibig sa Kanya, o tunay natin siyang minamahal? Ang bigat ng mga salitang ito ay dapat magpagising sa bawat isa sa atin. Habang tayo'y naglalakbay sa buhay na ito, naway umaalingaw-ngaw sa ating puso ang wika ng sumulat ng awitin. Aking Jesus, iniibig kita, alam kong ikaw ay akin, para sa iyo, lahat ng kalokohan ng kasalanan, aking isinusuko. Ang babala ni Kristo ay hindi dapat maliitin. Sapagkat kung itatakwil ka ni Kristo, ang kahihinatnan nito ay walang hanggang pagkahiwalay, sa impyerno. Ang panahon natin dito sa lupa, gaano man katagal, ay wala sa kalingkingan ng kawalang hanggan. Subalit, ang ating mga pagpili dito ang magtatakda kung saan tayo mapupunta sa walang hanggan. Marami ang nabubuhay sa maling akala na hindi napapansin ng Diyos ang kanilang ginagawa, na maaari nilang pagsabayin ang mundo at ang Diyos. Ngunit, ang Diyos na makapangyarihan at nakakakita ng lahat, alam niya ang lahat. At ang Diyos ay naghahanap ng mga taong pipili ng panig, sa gitna ng isang salinlahing tinawag na makasalanan, suwail, at madaling madala ng mga panandaliang aliw ng mundo. Saan ka lalagapak? Kapag sinabi ng lipunan na ang masama ay mabuti, at ang mabuti ay masama. Sasang-ayon ka ba sa mundo, o maninindigan ka sa katotohanan ni Kristo? Paulit-ulit na idiniin ng bagong tipan na si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama. Sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, sinabi mismo ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang pahayag na ito ay eksklusibo at hindi malabo.
Sa gitna ng kaguluhan ng lipunan ngayon, kung saan binabaluktot ang mabuti upang magmukhang masama at ang masama upang magmukhang tama. Lalong higit ang pangangailangan na tayo'y manindigan ng walang hiya para kay Kristo. At kung ang mundo ay patuloy na lumulubog sa kadiliman, tinatanggihan ang liwanag dahil mas mahal nila ang masama. Ikaw ba'y magiging ilaw na sumisinag ng liwanag ni Kristo? Tinitingnan ka ng Diyos. Mahalagang mahalaga sa Kanya kung ikaw ba'y tatayo para sa Kanya. Sa gitna ng isang henerasyong makasalanan at suwail. Tatayo ka ba para kay Kristo? Kung sa gitna ng isang henerasyon na tinatawag ang mabuti na masama at ang masama na mabuti. Tatayo ka ba para kay Kristo? Kung sa gitna ng henerasyon na mas mahal ang kalayawan kaysa sa Diyos. Tatayo ka ba para kay Kristo? Kung sa gitna ng henerasyon na higit na iniibig ang dilim kaysa sa liwanag. Tatayo ka ba para kay Kristo? Kung sa gitna ng henerasyong binulag ng Diyos ng sanlibutang ito upang hindi makita ang maningning na liwanag ng Ebanghelyo. Tatayo ka ba para kay Kristo? Isa sa pinaka-nakakakilabot at pinaka-nakakasindak na sinabi ni Jesus ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 23. Kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. At ang mga salitang ito, hindi niya sinabi sa mga atheista o sa mga lantaran na tumatanggi sa Diyos. Kundi sa mga taong nagpapanggap na kilala siya, mga nagpropesya, nagpal-ayes ng demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa kanyang pangalan. Ngunit, sinabi pa rin ni Jesus, hindi ko kayo nakilala. Paano nangyari iyon? Paano masasabi ng anak ng Diyos, na siyang nakakaalam ng lahat, na hindi niya kilala ang isang tao? Ang sagot ay nakatago sa uri ng kaalaman na tinutukoy ni Jesus. Hindi niya sinasabing, hindi ko alam kung sino ka. Ang ibig niyang sabihin, wala tayong ugnayan. Hindi ka tunay na naging akin. At ang katotohanan ito, mas totoo ngayon kaysa dati, sa panahong maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, pero hindi naman lumalakad kasama si Kristo. Maraming alam ang kultura ng simbahan, kabisado ang mga talata, at nakaranas ng mga espiritual na karanasan. Pero malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi sapat na sabihin, Panginoon. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng pananampalataya. Hindi sapat ang paggawa ng kahangahangang gawaing espiritual. At hindi lang siya dumating upang punuin tayo ng kaalaman, kundi upang punuin ang ating puso ng kanyang sarili. At kung walang tunay na pagbabago sa puso, walang tunay na kaligtasan. Sa Mateo Kapitulo 7, ipinakita ni Jesus na sa araw ng paghuhukom, marami ang magugulat. Akala nila sila'y ligtas. Mangangatwiran sila, magmamakaawa, at ituturo ang lahat ng mabubuting ginawa nila. Ngunit sisigat si Jesus, hindi ko kayo kailanman nakilala. Pansinin natin, hindi niya sinabing, nakilala ko kayo dati pero kayo'y lumayo. Sinabi niya, kailanman hindi ko kayo nakilala. Isang nakakatakot na katotohanan. Ipinapakita nito na ang mga taong ito ay walang tunay na relasyon kay Jesus, kahit na buong akala nila meron. Nabuhay sila sa ilalim ng isang matinding panlilinlang, isang panlilinlang na buhay pa rin ngayon. Ito'y dapat maging dahilan upang ang bawat mananampalataya ay tumigil at suriin ang kanyang lakad kay Kristo. Kilala mo ba talaga siya? Kilala ka ba niya? Naranasan mo na ba ang isang tunay, araw-araw na relasyon sa buhay na tagapagligtas? Hindi ito laro. Ang kaligtasan ay nakataya. Posible na ikaw ay relihiyoso, pero hindi ligtas. Posible na ikaw ay nasa simbahan, pero hindi binago. Posible na pamilyar ka kay Jesus, pero estranghero ka pa rin sa kanya. Ang mga tao sa Mateo 7 ay malinaw na may kaalaman tungkol sa pangalan ni Jesus. Pero ang kaalaman na walang pagsuko ay walang halaga. Ang pagiging pamilyar na walang pananampalataya ay hindi makapagliligtas. Ang makilala si Jesus ay hindi lang basta kaalaman tungkol sa kanya. Ito ay ang paglakad kasama siya, ang pagmamahal sa kanya, ang pagsunod sa kanya, at ang pagsuko ng buhay sa kanya. Isa itong personal at malapit na relasyon na binubuo ng tiwala, pananampalataya, at pagsunod. Isa itong relasyon na binabago kung paano ka mamuhay, mag-isip, magsalita, at magmahal. Marahil ang pinakakakilakilabot na bagay tungkol sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 23 ay ang katotohanang ang mga taong ito ay nalinlang. Totoo ang paniniwala nilang ligtas sila. Tinawag nilang Panginoon si Jesus. Gumawa sila ng mga gawa sa kanyang pangalan. Pero hindi sila tunay na nagsuko ng buhay. Hindi sila tunay na sumunod. Posible pala na abala ka sa paggawa ng mga bagay para sa Diyos, pero nakakalimutan mong makasama ang Diyos. Posible na mabuhay ka ng buong akala mong ikaw ay nasa makipot na daan, pero ang totoo, nasa malapad na daang patungo sa kapahamakan. Malakas ang panlilinlang sa sarili. Pinapaniwala ka nitong ayos ka na, kahit hindi.
Pinapaniwala ka nitong malapit ka kay Kristo dahil malapit ka sa simbahan. Pinapaniwala ka nitong kilala mo si Jesus dahil marami kang alam tungkol sa kanya. Pero hindi ganoon. At maraming makakaalam niyan kapag huli na. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 13 versikulo 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukan ninyo ang inyong sarili. Iyan ang dapat nating gawin. Huwag basta mag-assume. Huwag umasa lang sa pakiramdam. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Suriin mo ang iyong relasyon kay Jesus. Kilala mo ba siya? Kilala ka ba niya? Ang buhay mo ba ay nagpapakita ng pagsunod? Ikaw ba'y tagapakinig lang ng salita, o isa kang tagatupad? Nabubuhay ka ba para kay Kristo kahit walang nakakakita? Ang iyong pamumuhay ba ay patuto ng iyong pag-ibig sa Diyos? Ito ang mga matitinding tanong na kailangang sagutin ng bawat isa. Sapagkat sa araw na iyon, hindi ka hahatulan base sa kung gaano ka kadalas magsimba o kung gaano karami ang iyong espiritual na gawa. Hahatulan ka base sa iyong pagsunod at sa relasyon mo kay Kristo. Hindi performance ang nais ni Jesus. Nais niya ang puso mo. Nais niya ng relasyon. Nais niya na makilala mo siya, mahalin siya, lumakad kasama siya, at sumunod sa kanya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. At narito ang pinakamakapangyarihang katotohanan, minahal ka niya muna. Bago ka pa man naghanap sa kanya, siya na ang humahanap sa iyo. Bago mo pa man nalaman ang kanyang pangalan, alam na niya ang iyo. Habang ikaw ay nasa kasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa iyo. Walang sino man ang magmamahal sa iyo gaya ng pagmamahal ni Jesus. Ang kanyang pag-ibig ay hindi mababaw, pansamantala, o nakabatay sa iyong mga nagawa. Ito ay malalim, walang hanggan, at nagsasakripisyo. Dinala niya ang iyong kahihiyan, tinanggap ang kaparusahan na para sa iyo, at inialay ang kanyang buhay upang ikaw ay magkaroon ng buhay. Iyan ang tunay na pag-ibig. Iyan ang pag-ibig na humahabol sa iyong puso, hindi sa iyong pagiging perpekto. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa kayang abutin ng iyong pag-unawa. Napakataas na hindi mo ito malalampasan, napakalalim na hindi mo ito mahuhukay, at napakalawak na hindi mo ito malalampasan. Ang kanyang pag-ibig ay pumapalibot sa iyo sa lahat ng panig. Maaaring ikaw ay itinakwil ng tao, ngunit ikaw ay tinanggap ng Diyos. Maaaring ikaw ay hindi pinansin ng iba, ngunit ikaw ay nakita at minamahal niya. Walang bundok na masyadong mataas, walang lambak na masyadong malalim, at walang kadiliman na masyadong makapal na makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ay ganap niyang kilala at lubos niyang minamahal. Huwag kang makontento sa isang Kristyanismo na hanggang linggo lang. Huwag kang makontento sa isang pananampalatayang nasa bibig lang at hindi tumatago sa puso o sa gawa. Huwag kang mapabilang sa mga tumatawag sa kanya na Panginoon sa salita, ngunit itinatato siya sa pamumuhay, ang mga taong maririnig ang nakakatakot na salita, hindi ko kayo kailanman nakilala. Sa halip, habulin mo si Kristo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig sa kanya na nagbigay ng lahat para sa iyo. Kilalanin mo siya, mahalin mo siya, sundin mo siya, at lumakad ka kasama niya araw-araw. Hayaan mong ang iyong buhay ay maging isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba, hindi palabas, kundi debosyon, hindi gawain lang, kundi relasyon. Hayaan mong ang iyong pagmamahal sa Diyos ay makita sa iyong pagsunod, hindi dahil sinusubukan mong kamtin ang kanyang pagtanggap, kundi dahil tinanggap ka na niya. Hayaan mong ang iyong relasyon kay Jesus ay maging totoo, personal, at nagbabago. Hayaan mong ang iyong buhay ay magpakita ng kagandahan ng isang pusong nabihag ng kanyang pag-ibig. Sapagkat sa huli, hindi ito tungkol sa iniisip ng iba. Hindi ito tungkol sa kung ilang beses kang nagsimba o kung gaano ka kagaling sa mga gawaing panrelihiyon. Ang mahalaga ay kung sasabihin ba ni Jesus sa iyo, mabuti at tapat na alipin, mabuti ang iyong ginawa, o hindi kita kailanman nakilala. Piliin mong sa araw na ito siya ay tunay na makilala at ikaw din ay makilala niya. Hayaan mong ang kanyang pag-ibig ang magbago sa iyo mula sa loob. Ibigay mo sa kanya ang iyong puso, hindi lang ang iyong mga nakagawian. Isuko mo ang iyong buhay sa kanya na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo. Sapagkat hindi lang niya nais ang iyong relihiyon, ang nais niya ay ikaw mismo.